Para sa overload naman nga po ang niluto namin ngayon dito sa aming bahay kubo at grabe, sobrang daming sahog, ang sarap at talaga namang overload na overload. Mahigit 3 kilo ng karning baka itong nabili namin ngayon at naisipan nga namin ngayon na magluto ng pares dahil nitong mga nagdaang araw ay panay-panay ang ulan kaya akako parang masarap humigop ng mainit at manamis-namis na sabaw. Sa pagpapalambot nga nitong karne, naglagay lang ako din ng mga pampalasang sibuyas, bawang, asin at saka ng paminta. Mahigit 1 oras ko din nga itong pinakuluan at ayan nung malambot na ay ginayat ko na nga ito sa maliliit dahil gagawin nga natin itong pares. Dito sa aming lugar tuwing linggo lang merong tinda ng mga ganitong klaseng karning baka kaya nung ang linggo, eto nga at nakabili ako. 480 pesos nga raw ang kilo ngayon ng karning baka at medyo mahal-mahal na ngayon. Kaya eto, 3 kilo nga lamang yung binahagi namin. Naalala ko nga ng mga bata pa kami kapag bumibili yung lola ko tuwing araw ng linggo ng ganitong klaseng karne ng baka, kadalasan ang niluluto nga lamang niya noon ay bulalo or nilalaga yung karning baka. At ngayon din nga lamang kami natututo ng pagluluto ng iba't ibang klase ng putahe dahil na rin nga sa makabagong teknolohiya na social media. Kaya eto, dahil trendy nga ang pares ay magluluto tayo ngayon. At dahil overload pares kaya itong lulutuin natin ngayon, kaya't ayan, para sa ating pang toppings ay nagprito nga pala ako dito nitong pork at saka nitong pang chicharong bulaklak. At nung maprito nga ang mga ito ay uumpisan ko na rin nga ang pagluluto dito sa ating pares. Una nga muna ay ginisa ko itong mga ginayat ko sa maliliit na bahagi ng karning baka at pagkatapos ay hinalo-halo ko lang para lumasa. Medyo malalaki na nga ang gayat ko dito dahil alam kong sapat na ito para sa aming buong pamilya. At ayan, nung magisa-gisa ko na ay naglagay na nga pala ako dito ng tubig. At para naman sa pampalasa, toyo, oyster sauce, asin, paminta, star anise at beef cubes. At saka naman ay naglagay na rin nga ako dito ng cornstarch na binati sa tubig para sa pampalapot. At ayan, hahalu-haluin nga lamang natin yan hanggang sa makuha natin yung tamang lapot. At para mas ma-elevate natin yung sarap into a restaurant quality, ayan nga at naglalagay ako dito nitong Good Life Sesame Oil para sa dagdag sarap at kakaibang aroma. At eto na nga po ang ating beef pares. Grabe, sobrang bango. Talaga namang nakakatakam. Kaya't eto nga ang aking bunsong kapatid ay si una-una na nga kaagad at gusto na kaagad kumain. At dahil hindi lang basta pares itong lulutuin natin ngayon dahil sotanghon overload pares ito, kaya naman gamit itong Good Life Premium Vermicelli ay mas nakakabusog ito. Sabi ko nga sa inyo, halos lahat kami dito sa bahay may hilig talaga sa pansit. Kaya naman nilahukan ko talaga ngayon ng sotanghon para mas sulit at mas masarap. At basta sotanghon, itong Good Life Premium Vermicelli palaging ginagamit ko dahil it's made from premium potato starch kaya mas pinapirm, mas pinatingkad at mas masarap. Eto yung kapag natikman mo talaga namang busog na busog ka kaagad. Perfect talaga to kahit anong uri pa ng panahon, mainit, maulan man, talaga namang tagaktak ang pawis mo dito. Sakto nga yung pagkakaluto ko ngayon dahil pasado 5:00 na ito at panghapunan na namin ito ngayon. Para sa akin, mas masarap din talagang kumain ng pares kapag ganitong magdadapit hapon na. At ayan, eto na nga po ang ating overload sotanghon pares. Grabe, eto talaga yung tingin pa lang ay matatakam ka na. At ayan nga, pagkatapos kong magluto ay naghain na rin ako para kami nga ni ay makakain na. Mag-pray daw muna, oh. Ayun, ano ba? Dali. Amen! Tuwang-tuwa naman nga mga person na tapagbigyan ng hilig. Pati nga itong dalawang bata ay sarap na sarap dahil sa pansit sotanghon. Perfect na perfect ito kapag ganitong medyo mahalumigmig na ang panahon. Talaga namang mapapatagaktak ang pawis mo. Talagang 1 tasa pa lang ay busog na busog ka na. At mas masarap din talagang kumain ng pares kapag ganitong bagong luto pa, mainit-init pa, tapos manamis-namis yung sabaw ay talaga namang solid. Kaya kung nag-iisip kayo ng masarap na merienda, pang ulam, itry nyo na rin yung ganitong klaseng sotanghon overload pares gamit ang Good Life Premium Vermicelli. Fast forward at kinagabihan ay pumunta naman nga pala kami dito sa opening ng Christmas Village sa Bansud. Dito sa aming probinsya, isa talaga itong Bansud sa pinaka-inaabangan at dinarayo tuwing ganito kapag malapit na nga ang Pasko sa kanilang mga Christmas pailaw. 3 bayan ang layo nito sa amin pero taon-taon dinarayo talaga namin itong kanilang Christmas Village at nakakatuwa ngayon dahil parang dinala na naman kami sa Disneyland. Tuwang-tuwa din kami sa iba't ibang klaseng float na nagparada, marami yan kaso eto nga lamang yung mga nakunan ko ng videos. Grabe, sobrang gaganda ng mga float at talagang masasabi mong sulit din talaga yung dinayo namin dito. Kaso dito naman nga sa mga dinosaurs na dumaan ay takot na takot naman nga itong anak ko. Pero nung nandito na sa fireworks display, aba ay grabe, tuwang-tuwa talaga tong mga anak ko na akala nila ay talagang nasa Disneyland na kami.
Hindi lang yung mga bata yung sobrang nag-enjoy dito, pati na rin kaming matatanda. Sobrang saya, sobrang ganda at hindi lang yung mga Christmas float yung mga inaabangan dito, pati na rin nga yung mga naglalakihan at naggaganda ang Christmas parol. Meron din sila ditong mataas at malaking Christmas tree, kaya ayan, syempre hindi namin pinalampas at nagpalitrato din kami. Ligayang-ligaya nga itong dalawang bata ko at talagang may pasayaw-sayaw pa nga. Ba iniyayay ako naman din pa uwi ay ayaw pa. Sobrang dami at napakakapal din talaga ng taong dumayo ngayon dito. Kaya sabi ko sa mga anak ko ay babalik na nga lamang uli kami at kasama na namin ang buong pamilya para ma-enjoy din nila dito sa Christmas Village sa Bansud. Kaya naman, yun lang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.